hango ito sa Mateo 16:24 na tingnan muna natin. Basahin nga muna natin yung Mateo 16:24. Pakibasa nga para malinaw natin. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Ayan. Sino po yung nagsasalita dyan? Ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Ang Panginoong Jesus. Ang sabi niya, bali may tatlong punto na ating pinakikita dyan. Ano? Yung ibig sumunod sa Panginoong Hesukristo, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin yung kanyang krus, at sumunod sa akin. Unahin mo muna natin yung tumanggi sa kanyang sarili. Ano ba ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo doon? Na sino man tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili. Paano natin tatanggihan yung ating sarili? Yung daw sumusunod kay Kristo, kinakailangan tanggihan yung kanyang sarili. Paano mo ba pwede nating tawagin? Simulan nga ni kapatid na Brenda. Paano, yung sinasabi ng Panginoong Kristo, para makasunod ka sa Kanya, tumanggi ka raw sa iyong sarili. Tumanggi sa kanyang sarili. Paano mo tatanggihan yung sarili mo? Para masunod mo si Kristo. Yung mga gawain na alam mo sa sarili mo na pansarili mo lang, na alam mo na pagka ginawa mo yon ay masusuway mo yung mga utos ng Panginoon. Ayan. So, isa yun, ano? Na yung mga gawain, kasi meron tayong dalawang gawa yung ayon sa kalooban mo at gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin, nagbigay din ako ng halimbawa, ano? Yung sinasabi doon sa talinghaga ng ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 14:12, no? Hanggang 23 yan, ano? Merong ayon sa talinghaga, ang Panginoong Kristo nagpahanda. May isang malaking kainan, piging, at nag-imbita siya. Inutusan niya yung mga kasama niya para dumalo yung mga tao doon sa inihanda na yon. Pero, ano ang naging kanilang mga tugon? Hindi kasi sila pumunta doon sa inihanda ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon doon sa talinghaga. Ano ang naging mga dahilan nung iba? Tatlo yung ibinigay ng Panginoong Hesukristo ayon sa talinghaga na mga dahilan kung bakit hindi sila makarating doon sa imbitasyon nung naghanda. Ano ang isa sa dahilan? Sabi nung isa, bumili ka ako ng bukid eh. Titingnan ko muna. Lulusong ako, titingnan ko, yun nabili kong bukid. Kaya hindi siya pumunta dun sa handaan. So meron naging dahilan. No? Yung imbitasyon, hindi niya pinuntahan, kundi ang naging dahilan niya, titingnan niya yung bukid na kanyang binili. Yung pangalawa, bumili ka ako ng 5 pares na baka. Susubukin ko. Titingnan din niya. So hindi rin siya makakapunta doon sa inihanda ayon doon sa talinghaga. At yung pangatlo, bagong kasal ako Hindi ako makakarating. No. Ano ang punto na ipinakikita doon sa talinghaga ng ating Panginoong Kristo? Kuminsan, ang tao ganon. Tulad halimbawa, sa oras ng ating pagsamba. No? Ito, alam natin, linggo-linggo, gawain natin na hindi dapat pabayaan
yung ating pagkakatipon. Kasi utos yun ng Diyos. Huwag ninyong pababayaan ang araw ng pagkakatipon. Pero ano ang mga nagiging dahilan nung iba? Yan, mga sarili nilang dahilan. Diba? Hindi ako pwede kasi tinatamad ako Masarap matulog Hindi ako pwede kasi meron akong pupuntahang mahalagang bagay. May dadaluhan akong okasyon na iba doon sa araw ng pagsamba. Diba? So, pinakikita natin, nasunod ba yung sarili? Yung gaya ng sabi ng ating Panginoong Kristo, tumanggi sa kanyang sarili. Natanggihan ba niya yung kanyang sarili? Itong tatlo na ito na ibinigay na halimbawa ng Panginoong Kristo, natanggihan ba nila yung kanilang sarili? Hindi. Di ba? Kundi, hindi sila nakasunod dun sa utos ng Panginoong Kristo. Tanggihan ninyo ang inyong sarili. No? So, ganyan din kung ating ikukumpara sa panahon natin na maraming nagiging dahilan ang tao para hindi masunod ang ating Panginoong Hesukristo. Isa pa sa ibibigay nating halimbawa, ito. Meron kasing alagad, no? Lumapit sa ating Panginoong Kristo. At ang sabi niya, Panginoon, hayaan mo munang ilibing ko yung aking ama. Pero, ano ang sabi ng Panginoong Kristo? But Jesus said unto him, follow me and let the dead bury their dead. No? Sumunod ka sa akin, hayaan mong ang mga patay ay ilibing ang kanilang patay. Ano ipinakikita doon ng Panginoong Kristo? Sumunod ka muna sa akin. Kung ano yung mga bagay na pangsanlibutan, hayaan mo sila. Basta't ang mahalaga, unahin mo muna. Sumunod ka muna, wika, sa akin. Diba? So, ipinakikita doon yung pagsunod na mas uunahin mo yung mga gawaing pagsunod, paglilingkod sa ating Panginoong Kristo kaysa sa anumang bagay. Diba? Yun ang kasi kahit sa panahon natin, ganyan ang nagiging kalakaran sa loob ng iglesia, sa kapatiran. Bakit? Mas nauuna nila yung kanilang sarili. Hindi nila matanggihan yung kanilang sarili. Diba? Minsan, mayroong ganyan pagkakataon. Oras ng pagsamba. Dadalo doon sa ibang nakuhang ninang, nakuhang ninong sa kasal. Doon sa ibang pananampalataya, doon pupunta, wala rito. Natanggihan mo ba yung iyong sarili? Hindi. Ba? Hindi ka nakasunod doon sa utos ng Panginoong Kristo. Maraming bagay. Halimbawa, araw din ng pagsamba, alin ang masuunahin ng tao? Nasabay. Merong outing. Doon muna sa outing. Pwede naman akong pamayang gabi na lang ako manonood doon sa naka-record naman yung ating pagsamba. Ganun nagiging kaisipan ko minsan ng tao. Di ba? So, makita din natin na itong ating live streaming, ginawa yan nung panahon ng pandemic. So, isa rin yan, maibigay na nating halimbawa. Ginawa yan para nung panahon ng pandemic kasi wala ditong pagsamba nun. Pero ngayon pwede na, may kinakailangan naman nandito tayo. Diba? Yun yung sinasabi ng Panginoon Kristo, tanggihan mo yung sarili mo. Kung wala namang dahilan, wala ka namang sakit, makakarating ka naman sa kapilya, bakit di ka pumunta sa kapilya? Bakit ka pa mag-o-online? Kung may kakayahan ka naman pumunta. Kaya nga sabi natin, yan ginawa yan para sa mga nasa ibang bansa, ginawa yan para sa mga may sakit na hindi makadalo. No? Gustuhin mo pa bang magkasakit? Tapos para lang mag-online, di ba? Malakas ka naman. Para makarating dito sa kapilya, kinakailangan talaga lahat tayo nandito sa kapilya.
So yung tulad din sa mga ibang mga nasa ibang malalayong lugar na talagang walang mapagsambahan, walang lokal na pupuntahan, okay yun na nako-online. Pero kung andyan lang, isang sakay ka lang, tinatamad ka lang pumunta, o kaya meron kang gagawin ngayon, mag-o-online na lang ako pamayang gabi, o kaya bukas na lang ako manonood, hindi rason yun. So yun yung sinasabi nating dapat talaga ang sabi ng Panginoong Kristo, tanggihan mo yung iyong sarili. Ngayon, yung pangalawa, kaninong krus yung ating papasanin? Tulad ng sabi dito, no? Tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus. Kaninong krus yung ating papasanin? Ayon din doon sa ating paksa. Yun yung title natin eh. Pasanin ang kanyang krus. Kaninong krus yung ating papasanin? Si Sister Lorena, kanino kayang krus yung ating papasanin? Ang sabi ang nagsasalita diyan, Panginoong Kristo. Ang kausap niya yung mga alagad. Ang sabi niya, pasanin ang kanyang krus. Kaninong krus yung ating papasanin? Yung krus pong papasanin, ayun po yung mga bagay na pinilit pa rin po na yung labagin po yung utos ng Panginoon Diyos. Pag po nilabag yung utos ng Panginoon Diyos, magiging ano po sa sarili natin yun, yung pasaning krus po natin yun. Okay? So tayo, meron tayong mga sari-sariling pasan. Ito kasi, pasanin ang kanyang krus, ang nagsasalita ang Panginoong Kristo. Meron siyang inuutusan. So tayo yon, pasanin daw natin yung ating krus. Kasi tayong lahat, may kani-kaniyang krus na pasan. Hindi ito yung literal na krus na ginawa ng iba, literal na pinasan yung krus, gumawa ng krus na kahoy sa kapinasan. Hindi yun ang literal na sinasabi. No? Kundi yung pasanin ng kanyang krus, yun yung ating mga tiisin, mga dalahin sa buhay na ito. Marami tayong tiisin sa buhay na ito. No? Marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan. Tiisin natin, pasanin natin, makaya natin, huwag tayong sumuko. Di ba? Hindi dahilan na yung mga problema mo sa buhay, mga pasanin mo, mga suliranin mo sa buhay, mga tiisin mo, maging dahilan para bitawan mo yon, hindi mo pasanin, bahala na kayo dyan. Aalis ka na lang. Di ba kung minsan nagiging ganon ang tao? Pagka hindi na makaya yung mga pasanin, mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay, anong ginagawa? Humihinto sa iglesia. Kung ang pasanin mo, may magandang pasanin, umangat ka sa buhay, yumamang ka. Kaya lang, hindi mo nadala. Paano mo hindi nadala? Kasi noong magkaroon ka ng kayamanan, hindi mo napasan na ikaw ang dinala nung kayamanan. Kung saan niya gustong doon ka dalhin. Kinalimutan mo yung paglilingkod sa Diyos, hindi mo mapapasan yung sarili mong krus nun. Di ba? Yung kahirapan, ganun din. Mga suliranin sa buhay. Kung hindi makaya ng tao kuminsan, na isang kapatid, hindi na niya pinapasan yung kanyang krus. Humihinto na. Hindi yun ang dapat na gawin ng isang kapatid. So, ang pinag-uusapan dito, pasanin ang kanyang krus, yung ating mga sari-sariling mga tiisin sa buhay, mga dalahin sa buhay, tayo bilang isang pamilya, lalo na sa isang pamilya, meron kang mga anak na pasanin. Di ba? Medyo matigas ang ulo, pasan mo yun. Dalahin mo yun. Pero, hindi mo siya titikisin, hindi mo siya pababayaan, hindi mo siya hihintuan na dalhin. Kasi lagi mong bilang magulang, uunawain mo yung anak mo, dadalhin mo siya sa kanya mga kahinaan, kasi pasanin mo siya. Kaya hindi ba laging na sinasabing ka, pagka mayroong ganong mga anak, pasang krus ko yan eh. Pasang krus. Ibig sabihin, dalahin mo yan eh. No? So kung dalahin mo, talagang kinakailangan pagtiisan mo. Huwag mong sukuan. Diba?
Sa isang pamilya, ganon. Meron ka kapatid na nagkaroon ng depresya, dalahin mo yan pasanin mo, kayanin mo, tulungan mo. So yun yung isinasabi sa atin na pasanin ang kanyang krus. No? Ngayon, paano din natin mapapasan yung ating sariling krus? Para, tulad ng sinabi ng Panginoong Kristo, sumunod sa akin. Para daw mapasan mo yung sarili mong krus, sumunod ka kay Kristo. Doon sa ating mga pasanin sa buhay, mga suliranin, mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, mga tukso na naglipa na sa sanlibutan, ano ang dapat nating gawin para mapasan natin yung ating cross? Pakibasa nga. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran, sa ganito rin ako'y sumusuntok, na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. So ayun, maraming salamat sister. So, yun ang kailangan nating gawin, ano? Magpigil sa ating sarili. Kasi yung ating sarili ang unang-una nating kalaban Paano natin masusunod yung kalooban ng Diyos kung yung sarili natin ang siyang masusunod? Maraming gusto yung ating sarili na lumalaban dun sa kalooban ng Diyos. So ang kinakailangan, magpigil sa lahat wika ng bagay. Inihalan tulad yan doon sa isang manlalaro, di ba? Mapagpigil yan. Kung ikaw ay isang atleta, halimbawa, boksingero, marami kang pipigilin sa sarili mo. Hindi pa pwedeng minom ng alak dyan. Hindi pa pwedeng mga bisyo dyan. Kailangan talagang pipigilin mo yung sarili mo para doon sa mga laban na yung sasalihan, mapagtagumpayan mo. No? Ayan. Kaya ang sabi niya, sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Hindi sigurado yun pagka sumuntok ka sa hangin. Malakas ang makapanghina yun pagka sa hangin ka sumusuntok. Ano? Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. So tayo mismo ang siyang susupil sa ating sarili. Hinahampas ko. Sabihin, talagang pinipigil mo yung sarili mo. Sinusupil mo yung sarili mo. Para yung mga bagay na mga kahinaan mo, hindi mo magawa. Yung mga bagay na ipagkakasala mo, hindi mo magawa. Supilin mo yung iyong sarili. Diba? So, halimbawa, sa oras ng ating pagdalo, lagi natin inaano yan. Dapat talaga perfect natin, no? Yung oras ng ating pagdalo. Supilin natin yung ating sarili kung yung unang ginagawa mo, pagka late ka, kasi late ka na rin gumising. Bakit di natin agahan na gumising? Bakit di natin apurahin na gumayak? Di ba? Yun ang kailangan Kasi, kung ating anahin, sa trabaho, makakapasok tayo ng tama No? Lalo yung mga nag-opisina, mga pumapasok, mga empleyado, empleyada, nag-aapura yan para makapasok ng maaga. So, ganun lalo na sa Diyos. Kasi sa Diyos to Sa Diyos tayo naglilingkod. Sa Diyos ang Diyos ang ating pinapupurihan. So, kailangan, mas higit na mas gawan natin ng paraan yung para sa Diyos. Di ba? Sabi niya sa banal na kasulatan, unahin mo muna yung sa Diyos. Diyos muna. So, mga paraan naman tayo. Kaya nga ang sabi sa kasabihan, kung ayaw, paano nga ba yan? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto mo talaga, meron kang magagawa
na paraan para hindi ka malate. Di ba? So, yun, lagi natin sinasabi yun. So, kasi pag ano yun unti-unti, ang sabi nga yung practice makes perfect, no? So, i-practice natin yon. At kaninong ibig din yung dapat nating masunod? Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kung kaninong ibig yung dapat nating masunod. At lumakad siya sa dako paraon at siya ay nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mismo ang Panginoong Kristo nagsabi, no? Ang sabi niya, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Tayo rin, kinakailangan yung ibig ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, ang masunod natin, hindi yung ating sariling kalooban. Hindi yung ating sarili. No? Kailangan ang masunod yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, lagi tayo nandito sa pagsamba. Ang kalooban ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Gawin natin, yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo lagi nang makasunod doon sa mga utos ng Diyos. Yun ang ating gawin. Kung meron tayong gagawin, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos, meron din tayong lalayuan. Ano nga ba dapat nating layuan din? Awit 34:14. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ayan, lumayo sa kasamaan. Depart from evil. Yun ang lalayuan natin. Kasi kadalasan, kung minsan, yung ayon doon sa ating kalooban, mas marami yung lumalabag doon sa kalooban ng Diyos eh. Ano? Kaya kinakailangan talagang, ang sabi nga sa awit, lumayo ka sa kasamaan. Ang ating gagawin, yung mabuti. Gumawa ka ng mabuti. Paano naman kung halimbawa, gaya ng paksa natin, pasanin ang kanyang krus. Ngayon, lahat tayo may kanyang krus, mga suliranin sa buhay. Papaano kung mismo sa kapatiran ng iglesia, merong kapatid na hindi na niya makaya yung kanyang pasan. Yung mga suliranin niya sa buhay, yung mga dalahin niya sa buhay, hindi na niya makayang mag-isang pasanin. Ano kaya ang dapat nating gawin bilang tayo nasa iglesia? Oh. Patid na Lin, ano kaya dapat gawin? Kung merong kapatid, lahat tayo may pasanin eh. Di ba? May pasanin tayo. Eh kung makita mo yung isang kapatid, hindi na niya madala yung kanyang pasan. Ano ang dapat gawin? Tutulungan. Tutulungan. Yan. Pakibasa nga, sabi, Galasa 6:2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin, at sa gantong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Yan. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. No? Sa King James Version, mangagdalahan kayo ng mga pasanin, mangagdalahan. Dito niliwanag na, mas mababaw. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ayon sa magandang balita, Biblia. Diba? Kaya, kung ang makita ng ating ginagawa, mayroong kapatid na talaga hindi na niya kaya, i-shoulder yung kanyang sariling pasan. No? Halimbawa, may sakit. Wala talaga siyang panggastos. Anong ginagawa ng iglesia? Ayan, yung sinasabi ng Apostol Pablo, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. So, kumikilos yung iglesia para yung pasan ng isa gumaan. Para yung pasan ng isa matulungan nung iba ng buong kapatiran para madala niya.
yung pasan niya. Nagtutulungan kung makita nating hindi kaya ng kapatid yung kanyang pasan. So pagdating sa mga material na bagay, sa financial na aspeto, talagang nandyan ang kailangan. Magtulungan kayo, wika, sa pagdadala ng pasanin. Ngayon, paano kung hindi mo mapasan yung sarili mong krus? No? At imbis na pasanin mo, gumagawa ka pa ng masama. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Doon sa hindi mapasan yung kanyang sariling krus, bagkos, lumihis pa, binitawan pa yung kanyang pasang krus, mga suliranin, gumawa pa ng masama, na ang utos ay layuan daw yung kasamaan, pero ang ginawa, gumawa pa ng masama, magiging karapat dapat ba yun? 14:27 ng Lucas. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Yan, hindi pala maaring maging alagad ng Panginoong Jesucristo, no? Sino mang hindi nagdadala ng kanyang krus. Sumusunod yan, pero hindi naman niya mapasan yung kanyang krus. Makita natin yon na halimbawa sa loob ng iglesia, sumusunod yan, gumaganap ng kanyang tungkulin, pero yung kanyang mga sariling krus, mga dalahin, hindi niya naman niya madala. Yung mga pagsubok, yung mga tukso na dumarating, ine-entertain lang niya. Ginagawa niya yung kasamaan. Kahit sumusunod ka at linggo-linggo kang sumasamba, pero paglabas mo ng kapilya, iba na yung gawa mo. Di ba? Nandun ka na sa gawa ng kasamaan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi maaaring maging alagad ko. Hindi pa pwedeng sumusunod ka tapos gumagawa ka ng kasamaan. So kinakailangan talaga, kaya tayo nandito para tayo ay magbanal. No? Nagbabanal tayo sa harapan ng ating Panginoon. Tingnan din natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kung kanino tayo susunod upang lubos nating matanggihan yung ating sarili at mapasan natin yung ating sariling krus. John 12:26, ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siyang pararangalan ng Ama. Yan. So talagang kinakailangan yung mga naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, sumunod sa Kanya. Tayo, sumusunod tayo sa Kanya. Di ba? Nasaan ang Panginoong Jesucristo? Pangulo siya doon sa iglesia. Sumunod ba tayo sa Kanya? Sumunod tayo. Nandito tayo ngayon sa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo. At darating yung panahon, pararangalan daw tayo ng Ama, ng ating Amang Diyos. So kinakailangan talagang sino man naglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Jesucristo, sumusunod. Kinakailangan nandun ka rin sa iglesia. Kasi yung iglesia ng Diyos, yun ang pinangunguluhan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan din natin yung ginawa ni Apostol Pablo para masunod niya yung kanyang sarili, yung masunod niya ang Panginoong Jesucristo. Para matanggihan niya yung kanyang sarili. Para mapasan niya yung kanyang cross. Ano ang ginawa ng Panginoon ni Apostol Pablo? Filipos 3:8. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo, Jesus, na Panginoon ko. Na alang-alang sa Kaniya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ayan, maraming salamat. So, napakagandang halimbawang ginawa ni Apostol Pablo. Tinanggihan niya yung kanyang sarili. Sa paanong parahan niya tinanggihan yung kanyang sarili? Yung mga bagay na nasa harapan niya, inari lang niya sukal. Alam natin kung ano kung anong kalagayan ni Apostol Pablo noon. Isa siyang talaga kilala
nung hindi pa siya tinatawag ng Panginoong Kristo, no? Nasa kanya yung karapatan para ipapatay yung mga alagad ng Panginoong Kristo. So, nasa magandang matiwasay na pamumuhay din siya, no? Mataas ang kanyang posisyon eh. Pero tulad ng ginawa niya, inari daw lang niyang sukal yung lahat ng mga bagay na yon, yung lahat ng mga material na bagay na matatamo niya sana kung noong hindi pa siya tinatawag ng Panginoong Kristo, nasa magandang buhay siya, pero tinalikuran niya yon alang-alang kay Kristo. Masunod lang niya si Kristo, iniwanan niya yung mga bagay na yon. Inari lang niyang sukal, no? Ganun din naman din dapat tayo. Di ba? Tulad ng nababanggit natin lagi na itong ating pagsamba napakahalaga. So, kung yung meron kasing gano'n na baka pamaya araw ng linggo, double pay. Yung papasok ka, double pay ka, tanggihan mo. Ang gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ariin mo sukal lang. Ano? Konting yan, di ka yayaman dyan. Konting barya lang yan, kahit double pay sa trabaho. Magagawa na ng paraan Meron tayong mga kapatid, merong trabaho ngayon. Ginawa niya ng paraan. Kung halimbawa tagaluto. May kilalang ganon, tagaluto. No? Dapat nandun siya, magluluto ngayon ng tanghalian. Yun ang trabaho niya. Anong ginawa? Madaling araw pa lang, nagluto na. Para magawa yon tungkulin. So may mga paraan naman. Gaya na sabi ko kanina, pagka gusto, maraming paraan. Di ba? Maraming paraan. Kaya tayo, kailangan yun ang gawin din natin. Kung magiging hadlang, mayroong bagay na hadlang doon sa ating pagsamba, itanggi mo yung sarili mo doon. Pasanin mo yung krus mo. No? Yung mga obligasyon mo sa iglesia, pasanin mo yan hanggang sa dulo ng iyong buhay. Yun ang dapat nating gawin. Tanggin natin yung ating sarili. Ariin natin sukal kung ano yung mga material na bagay na pansamantalang may bibigay sa iyo. Pansamantala lang yan Di ba? So, yun ang dapat nating gawin. Kaya nga, kasi kadalasan nagiging dahilan, kayamanan, kahirapan, yung dalawa lang naman na yan, di ba? Kuminsan, ang tao, sa sobrang dami na ng kayamanan, hindi na niya mabuhat. Hindi na niya mapasan, binibitawan na. Alin ang binitawan? Yung paglilingkod sa Diyos. Pinabayaan na. Sa sobrang hirap, isang kahig, isang tuka, binitawan na rin. Naghanap buhay na lang. So, yan mga pansamantala lang yan Itong ipagkakaloob sa atin, ang sabi nga ni Apostol Pablo, tingnan natin yung mas malayo. Hindi yung nandito lang sa harap. Hindi yung mga bagay na pang ngayon lang ang dapat nating tingnan, kundi yung mga bagay na hindi nakikita, yun ang dapat nating mas tingnan. Kasi yung ipagkakaloob ng mga bagay na yun, na mga hindi nakikita, panlangit yun pangwalang hanggan. So yun ang dapat na mas unahin natin. No? Ano yan? Ano rin yung ating may pagwawagi? Kung mapasan natin yung ating sarili, makapagtiis tayo, alin yung ating may pagwawagi? Nakapagtiis tayo. Nagawa natin yung ating tungkulin. Alin na naipagwagi natin? Saan tayo nanalo? Sino ang nanalo sa atin? Tingnan natin. Lucas 21:19. Sa inyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ayun, ang inyong mga kaluluwa. Yun ang nagwagi. Kung nagkaroon tayo ng pagtitiis, sumunod tayo sa ating Panginoong Kristo, pinasan natin yung ating cross, tinanggihan natin yung ating sarili, yung kalooban ng Diyos ang ating ginawa, na ipagwagi natin yung ating kaluluwa. Di ba? Yung ating kaluluwa. Tayo ang nagwagi. Yun na nga, yung panghinaharap na naipagwagi natin yung ating kaluluwa, yun na nga, makakamit natin doon yung
pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ngayon, bakit dapat tayong sumunod sa Panginoong Hesukristo? Sapagkat minsan na niyang, kung ano yung dahilan, kung bakit tayo dapat sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, sa Isaiah 53:6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kaniyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ayan. Minsan lang ang pinasan eh. Mismo ang Panginoong Hesukristo, yung ating mga kasalanan, mga kasamaan, siya na ang nagpasan. Di ba? Siya na ang nagdala ng ating mga kasalanan. Pangbuong sanlibutan, yung ipinasan ng ating Panginoong Hesukristo. Gaano kabigat yun? Yung kasalanan ng buong sanlibutan, ipinasan niya. Tayo, may kanya-kanya lang pasanin. Hindi pa nating makaya. Diba? So dapat, talagang kayanin natin. Kasi yun ang kinakailangan. No? Mapasan natin yung ating sariling krus. Kaya nga, sa atin, bilang isang pamilya sa Panginoon, maaring mayroong pasaway o matagas ang ulo, may sakit at iba pang sakit ng ulo, ito'y isang krus na iyong pasan-pasan sa araw-araw na iyong pinagtitiisan upang mapabuti sila. Hindi ito dapat maging hadlang sa pagsunod kay Kristo. Sa pananampalataya, nakahanda ka pang magsakripisyo at magtiis ng hirap alang-alang kay Kristo? Nakahanda ka bang ibigay ang iyong oras at panahon alang-alang sa paglilingkod natin sa Diyos at sa Panginoong Hesukristo? Ang kayamanan ay maaari ring maging pasang krus ng isang kapatid. Ipagpapalit mo ba ang Diyos at si Kristo sa mga kayamanang nasa iyo na mas pipiliin ang material na bagay kaysa sa Diyos? Dapat muna tayong magsitalima sa Diyos bago sa mga tao o anumang bagay na hadlang sa ating paglilingkod sa Diyos. Sa ganung paraan, mapapasan natin yung ating krus. Mapagtitiisan natin hanggang sa wakas na ating buhay. So yun po yung ating paksa sa Bible study para sa oras na ito. Pasanin ang kanyang krus. Sa isang linggo po, ang ating paksa naman, July 28, ang pag-akyat ni Kristo sa langit.